Mayroon tayong Aerox dito na ginagawa mga katropa na walang speedometer. Baka maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa motor nyo na Aerox na wala siyang speedo. Okay naman lahat yung kanyang wiring, walang putol mula doon sa kanyang speed cable. Okay yung wiring ating speed cable, yung kulay white papunta sa ECU, walang problema. Accessory wire ng ating speed cable, wala ring problema. Tapos yung papuntang dashboard, wala ring problema. Diyan dahil na check mo na lahat to, walang putol, kompleto. Ano yung mga ginawa mo rito? Check ng wire nung side sensor papuntang sakit ng ECU. Walang problema. Turbo stop. Walang problema yung kanyang wire. Accessory, wala rin problema. Wala rin po. Tapos yung, anong pinalitan mo? Yung Nag-try ka ng sensor plate? Apo, sa sensor Speed sensor, nag-try ka. Pero ayaw pa rin gumana yung ano niya, speedometer. Ilagay nga natin to. So kung ganun mga katropa yung nangyari sa Aerox nyo, walang speedometer, nag-check na kayo lahat ng wiring, kompleto naman, walang nawawala, walang napuputol, kompleto yung accessory ng ating speed sensor. Ayaw pa rin gumana katulad nito. Sige, i-ano natin. Susin natin. Yun nga lang, wala siyang error 42. Kadalasan kasi sa mga Aerox mga katropa, kapag hindi gumagana yung speedometer, dapat may check engine tapos may error 42. Yun yung nakapagtaka rito. Sige, paikotin yung gulong. Kung mapansin nyo, ayaw gumana. So kapag ganun mga katropang na-encounter nyo, ang gagawin natin kung kompleto man yung kanyang wiring, magre-repair tayo ng ECU. Tapos dito naman mga katropa, galing ito sa Quirino Province. 9 na oras o 9 hours silang bumiyahe para dalhin sa atin from Quirino Province to Lingayen, Pangasinan. Napakahabang biyahe mga katropa. 9 hours nilang binyahe papunta rito para dalhin sa atin yung kanilang motor. Aerox na keyless. So ang naging issue ng motor ng mga katropa, bigla na lang tumirik yung kanilang motor. Ngayon nung dinala doon sa shop sa kanila, dinayagnos nila, walang kuryente yung kanyang motor. Sabi ng gumagawa, CPK sensor na yung problema kasi nga na-check na lahat ng wiring. Kung mapapansin nyo rito, yung wiring niya halos nakalkal na rin. Chinek nung gumagawa yung kanyang wiring at wala naman daw putol kahit na dito sa kulay orange, accessory wire papunta doon sa ating ECU, wala naman daw putol kaya CPK na daw yung kanyang problema. So nung nagpalit sila ng CKP sensor, ganun pa rin. Wala pa rin kuryenteng lumalabas dito sa motor ni boss. Kaya nag-suggest yung gumagawa na magpalit na ng buong stator. Ngayon nung napalitan na ng buong stator, ganun pa rin ang sistema. Wala pa rin kuryenteng lumalabas dito sa motor ni boss. Kaya ang sabi nung gumagawa ay ECU na yung kanyang problema. Ito. So, ang ginawa nila boss, pinarepair nila yung ECU. Ngayon, nung pinarepair yung ECU, sinalpak dito sa motor niya uli. At sabi nung nagre-repair ang ECU ay okay na, na-repair na daw nila yung ECU. Kung mapapansin yung ECU niya, marami na siyang mga sealant na nakalagay kasi nga naghukay-hukay sila dito at nilagay na ng sealant. Ngayon, nung pagkatapos i-repair ang ECU mga katropa, tinry dito sa motor ni boss, wala pa rin kuryenteng lumalabas. So kung i-check natin mga katropa yung kondisyon ng kanyang motor, okay naman yung kanyang dashboard panel, meron siyang display. Pero kapag ipo-push button natin, dyan dahil pasayo nga ako, push button nga natin. Kung ipo-push button natin, kung makapansin nyo, sige, tutok ko lang sa ano, walang kuryente. So ito yung kanyang tension wire ng ignition coil. Sige pa. Ops. Isa pa. Okay, sige, okay na gentle, salamat. So kung nakita nyo mga katropa, walang kuryenteng lumalabas. Nagpalitan ng CKP sensor, nagpalitan ng buong stator, nagpa-repair ng ECU, nag-check ng buong wiring, at yung CKP sensor dito, baka may problema yung kanyang sakit, dinirect na rin nila, pero ganun pa rin ang sistema, wala pa rin kuryenteng lumalabas. Ngayon sila boss, syempre, ilang shop na yun napunta nila dun sa Quirino Province, pang-apat na shop na daw yung pinuntahan nila at hindi ma-solve. Kaya sila boss, kahit malayo, 9 na oras sa binyahe, dinala sa atin para ipacheck kung ano pa talaga yung problema ng kanilang motor. So kung sakali naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, nagawa nyo na lahat, na-check na lahat, nagpa-repair ng ECU at kung ano pa pinalitan, at wala pa rin kuryente, baka ito lang yung kanyang problema.
So ang unang gagawin natin dito mga katropa para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss at mapalabas natin yung kanyang kuryente. Syempre kahit na chinek na nila yung wiring niya at wala daw problema, i-check pa rin natin yan para ma-troubleshoot natin ng maayos. Yung sariling check natin. So ang gagawin natin dito, i-check natin tong kanyang CKP sensor since na nagtanggal na sila ng socket at nagrekta na sila. Pero kailangan pa rin natin i-check yung kanyang wire papunta sa ECU. Baka mayroong damage dito sa kanyang wiring. Pangalawang i-check natin, syempre idadamay na natin yung ating wire ng mga TPS. Ang gagawin natin mula dito sa mga sakit ng TPS papunta sa ECU, dapat walang nawawala. Pati itong kanyang IEC, yung mga wire ng ating ignition coil at yung wire ng ating injector. Lahat na yan idadamay natin para ma-sure natin na 100% walang putol at walang nawawala sa kanyang wiring. Gentle, yung gagawin natin dito, i-check natin tong wire ng ating CKP papuntang ECU. Dapat walang putol, ano? Tapos idadamay na rin natin tong ignition coil, yung wire ng TPS tsaka IC injector. Check mo lahat yon. Dapat may continuity, walang putol, okay? Meron tayong ginagawa rito na Raider 150. Ipopolweave natin kasi palaging lobat yung motor ni boss. Tapos meron ditong dalawang ECU na ipaparepair sa atin dahil ang problema ay umandar pang Mio gear. Tapos ito mga katropa, yung ating Aerox na galing ng Quirino Province. Ano Gentle, okay naman lahat ng wiring? Good naman, wala nawawala? Kompleto po. Kompleto. Okay. So, since na kompleto yung wiring yung mga katropa at walang nawawala, ang susunod na gagawin natin, syempre nagpalit sila ng CKP sensor. Dahil nga nung pumunta yung customer sa kanila, walang kuryente at tama naman yung kanilang idea na minsan kapag walang kuryente ay CKP sensor yung problema. So dalawa yung possible na problema kasi kapag walang kuryente, hindi pala dalawa, tatlo pala ang possible na problema. Unang-una, CKP sensor. Pag may problema ang CKP sensor, syempre hindi lalabas yung kanyang kuryente. Pangalawa, yung wiring ng ating ignition coil, yung kulay orange o yung accessory wire, nawawala o may putol. At pangatlo, syempre, yung ating computer box. Mayroong problema sa ating computer box, kaya walang kuryente. Since na na-repair na lahat yan, pati computer box, na-repair na daw nila. Tapos na-confirma natin na walang problema yung kanyang wiring. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, bubuksan natin to. Kasi since na nagpalit sila ng CKP sensor, minsan yung mga ibang naglalagay ng CKP, hindi nila na ilalagay sa tamang lagayan or hindi nila na ipapasok mabuti. Minsan nakaangat or minsan nakalubog. So, i-check natin yon kung tama ba yung pagkakalagay nila, kung nakaangat ba o nakalubog. Kailangan din natin siyang i-check para mapalabas natin yung kuryente kung tama yung pagkakabit nila. So, para malaman natin yan, syempre, tatanggalin natin yung radiator at yung kanyang magneto, aalisin natin para makita natin kung tama yung kanilang pagkakabit. So nabuksan na natin mga katropa yung side ng ating magneto. Natanggalan natin yung radiator tapos yung kanyang pan. Pero bago namin buksan to, kasi nabuksan ni tatay yung ating magneto, bago natin tanggalin yung magneto, mayroon siya napansin. Kung ipupush button natin, pansinin nyo yung kanyang magneto. Gaywang yung kanyang magneto. Ayan o. Hindi ko alam kung pansin sa video pero gumigewang siya. Gumaganong-ganon yung kanyang magneto, nagwiwigil. So, isa rin sa problema nito mga katropa, kasi kung wigil yung ating magneto, hindi niya nadadaanan yung ating CKP sensor o kaya na timing, yung kanyang pagkaka-disalign ay tumapat doon sa sensor, lumayo sa sensor, hindi niya nadadaanan yung ating sensor. Kaya, ang nangyayari, hindi niya rin nailalabas yung kanyang kuryente. Isa rin yun sa possible na problema. Pero ganun pa man, kahit na may problema yung kanyang magneto, aalisin muna natin to, i-check natin yung kanyang CKP sensor kung tama yung pagkakabit. So natanggalan natin mga katropa yung kanyang magneto at ito yung kanyang CKP sensor, Racing Monkey yung kinabit nila. Kung mapapansin nyo, okay naman yung pagkakabit nila ng CKP sensor. Hindi naman siya nakalubog or hindi siya nakaangat. Nailagay nila sa tamang guide. So walang problema yung pagkakabit ng ating CKP sensor. Pero kung papansinin nyo yung kanyang magneto, UP.
yan o, nakalubog na yung kanyang magneto. So final na analyze ko rito mga katropa, since na na-check na nila lahat, pati yung ECU, ni-repair daw nila, at okay naman yung wiring, pati kami, chinek namin yung wiring, good naman at walang problema. So final mga katropa ng conclusion kung bakit nagkaganito yung problema ng motor ni boss, kung bakit nahirapan sila. Nung pumunta sila boss doon sa shop na pinagpagawa nila, wala daw kuryente. Tama naman yung kanilang pag-troubleshoot na may problema yung kanyang CKP sensor. So nung nagpalit sila ng CKP sensor, siguro nahirapan silang bunutin to at sa sobrang tigas, kasi alam naman natin yung issue ng mga Aerox at NMAX na kapag first time pa lang tatanggalin ay sobrang tigas, siguro nahirapan silang tanggalin, kaya ganito nangyari sa kanyang magneto. Nung napalitan na ng CKP sensor, pag salpak, hindi nila napansin na nayupin na pala yung magneto at wala pa rin kuryenteng lumalabas, kaya napunta kung saan saan. Nagbuklat ng wiring, nagpalit ng ignition coil pero binalik na rin sa dati dahil walang problema, nag-repair ng ECU, ganun pa rin, hindi lumabas yung kuryente kasi nayupi yung kanyang magneto. Pero kung nagkataon mga katropa na madaling tanggalin siguro to at nagpalit sila ng CKP sensor na hindi na damage yung kanyang magneto, pag sinauli nila yan, automatic mayroong kuryenteng lalabas dyan. Pero ito, hindi nila napansin na may damage yung kanyang magneto. So heto mga katropa, yung nabili nating second hand sa barkada natin. Sariwa pa siya at walang problema, walang yupi, napaka-kondisyon kumpara dito sa magneto ni bossing na lubog na at nagwiwiggle. Ngayon ilagay natin to, yung second hand na magneto, ilagay natin at tignan natin kung mayroong lalabas na kuryente. Bossing, pasuyo nga ako, palagay. Tapos tignan natin kung may lalabas na kuryente. Sige bossing, ilagay mo muna yan. So ayun yung i-check natin mga katropa, kung sakaling nagpapalit ng CKP sensor, kailangan i-check din natin kung na-damage natin yung, kasi syempre pumunta yung customer sa inyo, halimbawa walang kuryente, tama yung analyze natin o tama yung diagnose natin na CKP sensor yung problema niya kaya walang kuryente. Pero kung hindi nyo mapapansin na may problema sa magneto, lalayo yung problema katulad nito. Dapat pansinin natin yung ating magneto kung nayupi ba or hindi kapag nagpapalit tayo ng CKP sensor. So nikabit na ni bossing yung ating magneto na second hand. Bossing, pahawak nga to, tignan natin kung may kuryente. Lagay mo rito bossing. Ito. Ayan, itapat mo lang bossing. Tapos isusin natin. Okay. Subukan natin push button kung may lalabas na kuryente. Yan o. Yan o. It's alive! Bossing, sa dami-dami ng ginawa, sa dami ng binuklat o pinalitan na piyesa, hindi lang napansin ng taga Quirino Province na yung kanyang magneto ay yupi. So iniisip nila na may problema sa ECU, may problema sa ignition coil o kung saan, pero hindi nila alam na nayupi yung ating magneto at nagwiwiggle siya. Ito yung pinakasala rin kung bakit wala pa rin kuryente na lumalabas kahit na nagpalit sila ng CKP sensor. So napalabas na natin yung kuryente mga katropa. Ang i-check natin dito gentle yung kanyang fuel pump. Medyo mahina yung ano niya, no? Mahina yung kanyang fuel pump. Nasolve na nga yung kuryente pero yung fuel pump niya medyo may kahinaan. Pero wala na naman eh. Empty na to, empty na. Isusi mo kung may tatagas dito. Huwag may ipupush button na. Sige, susi. Walang lumalabas. Isa pa, patay mo. Susi. Walang lumalabas. So tanggalin natin to, bossing. Tignan natin yung fuel pump, baka may nagalaw sila diyan. Kung okay naman, gasolina siguro, no. Gentle, natanggal mo na yung fuel pump. Anong meron sa fuel pump ni boss? Dalawa. Parang nagalaw na rin ano. Yun, yung kanyang fuel pump. Kaya pala hindi nagbubuga ng gasolina. Pero sinubukan mo siya, tinanggal mo, gumagana. Opo, gumagana. Yun nga lang, mahina ano. So ito yung fuel pump ni boss mga katropa. Kinalawang na. Siguro natambay ito ng matagal. Ano? Natamba. Kasi hindi naman siya kakalawangin ng ganito kung saglitan lang siya, no? Opo. So ito mga katropa, kaya pala ayaw bumuga ng gasolina ng motor ni boss kasi yung kanyang fuel pump ay kalawang na. So magpapalit tayo nito. So ito mga katropa, meron tayong nakuha na fuel pump motor. Sige gentle, buksan mo nga kung parehas sila yung nakuha natin. Nakabili tayo sa labas, pero parehas ba? Tignan mo. Pang NMAX sabi ko eh. Parehas. Okay, so ilagay na natin yan, yung kanyang fuel pump motor. Tapos i-assemble na natin yung tangke. Subukan natin kung may lalabas na gasolina. Gentle, ilagay mo na yung fuel motor. Okay na yung fuel motor niya. So ito yung fuel motor niya mga katropa na pinalitan natin.
Yung halos ayaw magbuga ng gasolina. Yung gasolina niya, Gentle, bumubuga na? Opo, bumubuga ng Okay, meron na. So, papandarin na lang. Pinadala mo pa to? Pinadala mo na? Hindi pa? boss. Hindi pa? Opo. Okay, so pandarin natin mga katropa. At sabi ni Bossing, 5 buwan na hindi umaandar yung motor nila dahil doon sa walang kuryente. Kaya naging ganito pala yung kanyang fuel motor kasi 5 months na halos na natambak yung kanilang motor. So, the moment of truth. Pandarin natin. Ay, Pastor, let's go, Pastor. Yan ah. Pastor. It's alive! It's time. So okay na boss yung motor mo after 5 months umandar na siya. Ito na oh. Alive na. Ang ganda pa namin, no? Ang ganda pa ng minor mo, Bossing. So yun lang yung naging problema boss, yung magneto kung bakit walang kuryente yung motor mo. Pero pinaka-issue talaga dapat ay yung kanyang CKP sensor kung bakit walang kuryente. Pero lumayo na yung problema kasi nga hindi napansin na yung magneto ay na-disalign. So okay na boss yung motor mo after 5 months from Quirino Province. Pwede niyo yung kunin sa amin boss. Yan o. It's alive! So yun lang mga katropa kung paano mag-solve na ganitong klaseng problema. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, nawala yung kuryente, nagpalit kayo ng CPK sensor, pero wala pa rin kuryenteng lumalabas, tignan nyo yung kanyang magneto. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong panganabuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring. Isa pa. Yun o. It's alive na.